Hi guys, samahan nyo nga na naman kami for today's mini vlog. Panibagong araw, panibagong ganap nga na naman sa buhay. Ito ngayong kadugtong nung naglilinis ako sa mansyon. At habang naglilinis nga ako sa mansyon, nagyaya nga sila Ate Win, Ate Rebecca na lumabas. Akala namin hindi matutuloy itong paggala namin. Nagyaya rin kasi yung pinsan ni Ate Win na lumabas sila. Buti na nga lang hindi sila natuloy, kaya natuloy kaming gumala. At syempre bago kami gumala, nagpaalam muna kami sa mga amo namin. Mga picture na nga lang yung may i-share ko dahil na-delete ko na yung mga video. Sobrang sayang talaga at na-edit ko na nga yun. Grabe talaga yung panghihinayang ko dahil pinaghirapan ko yung video na yun. Mahirap kaya mag-video tapos na-edit ko na. Kasalanan ko nga rin bakit na-delete ko. Ewan ko ba hindi ko napansin na na-delete ko na pala. Trinay ko pa nga hanapin yung mga video kaso wala na talaga. At buti na lang talaga na isend ko pa kay Ate Win at Ate Rebecca itong mga pictures. Bago ako mag-delay, wala kaming ginawa sa paggala namin kundi mag-picture ng mag-picture. Naabutan na nga kami hanggang gabi sa paggagala. Sobrang napagod talaga kami sa gala namin. Walang may nagre-reklamo dahil ginusto namin to. Sobrang happy naman kami kahit pagod. Sinulit talaga namin yung paggagala dahil minsan lang to. Kung saan gusto namin puntahan, napuntahan talaga namin. Umuwi pala si Ate Win sa QC mag-isa. Sinamahan naman ako ni Ate Rebecca sa bahay. At kinabukasan hindi pa nga tapos ako sa paglilinis ng mansyon. Kaya naman ito tinulungan na ako ni Ate Rebecca. Pinapunta talaga ni Madam dito si Ate Rebecca para may katulong ako sa paglilinis. At syempre para matapos agad. Bago kami nagsimula naglinis, nag-almusal muna kami. Unang tinulungan muna ako ni Ate Rebecca ipasok yung mga laruan doon sa kwarto ni Chuchay. Sobrang dami talaga ng mga gamit ng pag-akyat namin ni Ate Rebecca dito sa hallway. Mga December 20 pa kami nung gumala. At kinabukasan 21. At ito na nga yun, naglinis na kami. O diba December 21 tapos ngayon January 22. Ay talaga naman nag-stay pa ng isang buwan itong video. At buti na nga lang hindi nasama itong video nung nag-delete ako ng mga video. Ewan ko na lang baka mabuang ako sa panghihinayang sa mga video. Kaya naman ngayon dino-double check ko talaga bago ako mag-delay. Pagpasensyahan nyo na kung matagal na itong video. Sayang naman diba kung hindi ko maya upload. Hindi talaga madali yung pagiging content creator. Kukuha ka muna ng mga video tapos i-edit mo bago kang mag-voice over. O diba tapos madi-delete lang. Ay talaga naman manggigigil ka sa sarili mo kapag ma-delete mo yung ginawa mong video. Tinanggal na pala namin ni Ate Rebecca itong mga dyaryo na nakadikit dito sa hagdan. Kami ni Ate Rebecca na nga nagtanggal nito. Sabi kasi ng pintor mga ilang araw pa daw bago tanggalin itong mga dyaryo. Siguro mga 4 or 5 araw muna yung lumipas bago namin tanggalin itong mga dyaryo na nakadikit. Dahan-dahan nga lang yung pagtatanggal namin ni Ate Rebecca at baka mamaya pati yung pintura masama sa pagtanggal. Mahirap na at papangit nga tingnan. At syempre lagot nga kami kay Madam kapag masama sa pagtanggal yung pintura. Si Ate Rebecca na nga nagtapos magtanggal nitong mga dyaryo. At ako naman nagluto ng ulam para sa tanghalian namin. Tinulang bangus nga pala yung ulam namin. Bago nga kami kanina nag-almusal, pumunta muna kami sa palengke para bumili ng ulam para sa tanghalian. Para hindi na kami maglabas-labas pa at tuloy-tuloy na yung paglilinis namin. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, pinagpatuloy nga namin itong paglilinis. At finally, tapos na nga kami sa taas, kaya naman dito na kami sa baba ngayon. Naabutan na nga kami ng gabi sa paglilinis. Sinamahan ko naman si Ate Rebecca sa sakayan kasi kailangan niya nang umuwi ngayong gabi. At kinabukasan, solo na nga ako sa paglilinis. Dito naman ako maglilinis sa likod. Ilinabas ko nga muna yung mga gamit dito sa loob ng kwarto. Tingnan nyo naman kung gaano pa kakalat at kadami pa itong lilinisin ko. Kahit gaano pa yan kadami na kalat. Natapos ko rin naman siya linisin lahat. Nabutan nga rin ako ng gabi sa paglilinis dito sa likod. At kinabukasan ng gabi, umuwi na sila Ate Rica galing sa Jongkong. Sila doktora at doktor nga pala yung nagsundo sa kanila sa airport. Syempre pag galing sa labas ng bahay, may pasalubong sila Madam at ni Boss sa akin. Kahit sa out of town lang sila pumunta, palagi silang may pasalubong. Syempre hindi magpapahuli si Rica Boo. Hindi na pasalubong yung kay Ate Rica dahil nandoon naman siya nung binili yung sa kanya. Hindi nga ito yung first time na medyo pricey na pasalubong nila Boss at Madam. O diba mapapasana all ka na lang talaga, Charis. Ako nga lang muna yung nagbantay kay Chuchay dahil si Ate Rica inayos niya pa yung mga bagahin nila. Pagkababa ko naman tinuro ni Ate Rica itong mga babalutin ko. Galing pa nga ito sa Jongkong itong mga babalutin kong pabango. Medyo madami-dami nga itong mga babalutin ko. Pero alam nyo ba nag-i-enjoy ako pag nagbabalot ako ng mga regalo? Dahil once a year nga lang ito nangyayari. At isa pa okay na sa akin magbalot ng regalo. Kahit wala nang magbigay sa akin na regalo, cash na lang. Pumili pa talaga. Nakyutan nga ako dito sa pa-frame nila na umiilaw. At dahil nakyutan nga ako, sinubukan ko na nga ito pailawin. Nagbabalot lang ako ng regalo, nangialam pa talaga ako dito sa pictures nila. Naabutan na nga ako ng alas 12 sa pagbabalot nitong mga regalo. Binilan nga rin si Chuchay ng mami at daddy niya nitong tsinelas at mga laruan. Sa Jongkong nga rin nila ito binili. Babalutin ko nga rin lahat itong mga laruan ni Chuchay. Wala kasing bubuksan si Chuchay na regalo sa Christmas. Kaya naman sabi ni Boss at ni Madam, balutin ko daw ito para may buksan si Chuchay sa Christmas. After 100 days, tapos na nga ako sa pagbabalot ng mga regalo. Maraming salamat sa panonood. Ito lang muna for today's video. Bye!